Okay na, live. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Zaribel anak, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami naming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para lang mapatawa ng nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang araw din po, Guro. Kamusta ang bawat isa? Maayos naman din po, Guro. Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ng mga papel na nasa ilalim ng inyong upuan at iayos ang inyong upuan. Tapos na ba mga bata? Opo, Guro. Magaling, maaari na kayong magsiupo. Mga bata, ako nga po pala si Giselle Balusada, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan. Handa na ba kayong matuto? Opo, Guro. Magaling! Bago iyan, alamin muna natin kung sino ang lumiban sa klase. Tatawagin ko ang inyong pangalan at ang isagot lamang po, narito po, guro. At kung wala naman ang inyong kaklase or ang inyong katabi, ang sasabihin lamang po, wala po siya, guro. Nakuha po ba? Opo, Guro. Mabuti. Ataide, Narito po, Guro. Bernardo, Narito po, Guro. Kabato, Narito po, Guro. Custodio. Narito po, Guro. Magaling! Walang lumiban sa klase. Dahil riyan, bigyan ninyo inyong sarili ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, ano ang inyong gagawin kapag siguro ay nagsasalita sa harap? Makinig po, Guro. Tama! Kayo ay dapat makinig kapag siguro ay nagsasalita sa harap. Ano pa? Makilahok po, Guro. Tama! Kailangan yung makilahok kapag siguro ay may ibinigay na pangkatang gawain. Ano pa? Itaas ang kanang kamay pag gustong sumagot po, Guro. Tama! Kapag kayo ay gustong sumagot, itaas lamang ang kanang kamay at sagutin ang aking mga katanungan. Ngayon naman mga bata, ano ang nakikita ninyo sa pisara? Mga larawan po, Guro. Ano pa? May 5 tao po, Guro, na nakasuot ng formal na damit po, Guro. Magaling! Itong 5 taong na to ay nagsisilbing inyong pangkat. Ihati ko kayo sa 5 grupo. Simula kay Shai hanggang kay Nurul ay ang magiging pangkat 1 at kayo ang nasa unang larawan. Simula naman kay Hannah hanggang kay Antoinette ay ang pangkat 2. Kayo naman ang nasa pangalawang larawan. Simula naman kay Adrian, tsaka kay Betty ay ang pangkat 3. Kayo ang nasa pangatlong larawan. Simula naman kay Ira hanggang kay Angel ay ang pangkat 4. Kayo naman ang nasa pang-4 na larawan. At ang panghuling grupo, simula kay Nats hanggang kay Nimwell, ay ang pangkat 5. Kayo naman ang nasa huling larawan. Nakuha po ba? Opo, Guro. Bago tayo magsisimula, sino makapagsabi sa akin kung ano ang ating tinatalakay nung nakaraang araw? Tungkol po sa kalakalang panlabas ng Pilipinas po, Guro. Magaling! Kapag kayo ay sasagot sa aking katanungan, kayo ay makakakuha ng puntos. Para malaman ni Guro kung talagang naalala ninyo ang ating talakayan noong nakaraang araw, may 2 katanungan lamang siguro. Unang tanong,
Ano ang tawag sa produktong iluluwas sa ibang bansa? Export po, guro. Magaling! Ano naman ang tawag sa produktong ipapasok sa ating bansa na galing sa ibang bansa? Import po, guro. Mahusay! Ngayon mga bata, may inihanda siguro na aktibidad. Handa na ba kayong makilahok? Opo, guro. Mabuti naman. May 5 sobre siguro dito. At ang kailangan nyo lamang gawin ay buuin ang nasa loob nito. Ang unang matapos ay makakatanggap ng 5 puntos. Ang pangalawang matapos ay makakatanggap ng 4 na puntos. At ang pang-tatlong matapos ay makatanggap ng 3 puntos. At ang pang-4 na matapos ay makatanggap lamang ng 2 puntos. At ang panghuling matapos ay makatatanggap lang ng 1 puntos. Handa na ba kayong makatanggap ng puntos? Opo, guro. Magaling! Ngayon, simulan na natin. Ito ang pangkat-1, pangkat-2, pangkat-3, pangkat-4, pangkat-5. Simulan nyo na. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pagbuo. Tapos na po, guro. Magaling! Ang pangkat-5 ang unang natapos. Dahil ang pangkat-5 ang unang natapos, sila ay makakatanggap ng 5 puntos. Sabayan niyo ako sa pagbilang. 1, 2, 3, 4, 5. At sino naman kaya ang pangalawang matapos? Kami po, guro. Magaling! Ang pangkat-1 ang unang natapos. Dahil riyan, sila ay makakatanggap ng 4 na puntos. Ngayon mga bata, sabayan niyo akong bilangin. 1, 2, 3, 4. Hindi pa ba natapos ang pangkat-2? Tapos na po, Pangkat-3? guro. Pangkat-5? Okay, magaling. Ang susunod naman natapos ay ang pangkat-3. So, makakatanggap sila ng... Ilan ang matatanggap nila mga bata? 3 po puntos, guro. Magaling. Sila ay makatanggap lamang ng 3 puntos. Sabayan nyo nga ako. 1, 2, 2, 3, 3. At ang pang-4 na natapos, sino kaya? Kami po, guro. Mahusay. Ang pang-4 na natapos ay ang pangkat-4. Bibigyan natin sila ng 2 puntos. 1, 2. At ang panghuling natapos ay ang pangkat-2. Dahil sila ang huling natapos, bibigyan natin sila ng 1 puntos. Okay lang yan, pangkat-1. Dahil pwede pa kayo makahabol sa susunod naming katanungan. Naintindihan po ba? Magaling mga bata. Bigyan ninyo inyong sarili ng barangay club. Ngayon mga bata, ano ang inyong napapansin sa aktibidad na binigay ko kanina? May 5 mukha po. Larawan po kami na buo, guro. Magaling! May nabuo kayong mga larawan. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Opo, guro. Sino-sino sila?
Mga bayani po, guro. Magaling! Sila ay ang bayani. Kasing tulad ng ibinigay ko na insentibong chart na may pinamagatang bayani mo, ipaglaban mo. Ngayon mga bata, kilalanin natin sila isa-isa. Unang larawan na ating kilalanin ay si Jose Rizal po, guro. magaling. Siya ay si Jose Rizal. Ay, bago iyan, tatanungin ko muna kayo. May idea ba kayo kung ano ang tatalakayin ni Guro ngayon? Okay, ang tatalakayin ni Guro ngayon ay ang mga natatanging Pilipino na lumalaban sa kalayaan. So, ang unang larawan natin kilalanin ay sino nga ulit siya? Dr. Jose Rizal po, guro. Magaling! So, pakibasa mga bata. Ang kanyang buong buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Ritundo. Rialonda. Ano nga ulit ang kanyang buong pangalan? Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Magaling mga bata. Si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda, siya ay ipinanganak noong Hunyo 19, 1861. Kailan nga ulit siya pinanganak? Noong Hunyo 1861 po, guro. Magaling! Siya ay ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumalaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo noong panahon na pananakop ng Espanya sa buong bansa. Ano nga ulit ang mga nobela na kanyang sinulat mga bata? Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Magaling! Oh. So si Jose Rizal mga bata, nakikipaglaban siya sa pamamagitan ng kanyang akda. Hindi siya nakikipaglaban sa duguang labanan. Ginagamit niya lamang ang kanyang pagsusulat. Si Rizal mga bata ay maraming talento. Marunong siya magsasaka, maging doktor, siyentipiko, ano pa ba? Basta, madami siyang talento. Gusto niyo bang gumaya kay Jose Rizal? Opo, guro. Magaling. So, ang kailangan niyo lamang gawin para maging parehas kayo ni Rizal ay ang mag-aral ng mabuti at ipamalas ang inyong talento sa mga tao at huwag kayong mahiya na humarap sa madla. Nakuha po ba? Opo, guro. Magaling. Ang susunod naman nating tatalakayin or kilalanin ay sino nga ba? Kilala niyo ba to? Opo, guro. Sino ito? Hindi mo pala kilala. Ba't mo sinabi? Charot lang. Ito ay si Marcelo H. Del Pilar. Sino nga ulit siya? Sino nga ulit siya mga bata? Si Marcelo H. Del Del Pilar. Opo, Ngayon guro. kilala nyo na siya. Pakibasa mga bata. Siya ay kilala bilang dakilang propagandista, isang ilustrado at may taguring popularidad. Continue. Nagtatag ng Diaryong Diaryong Tagalog o La Solidaridad. So si Marcelo H. Del Pilar mga bata ay ipinanganak noong Agosto 30, 1850
So si Marcelo H. Del Pilar ay isa din siyang bayani sa Pilipinas dahil siya ay lumalaban para makamit ang kalayaan sa ating bansa. Pero sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Ano nga ulit ang akda na kanyang sinulat? La Solidaridad po, guro. Mahusay! Talagang nakikinig sa akin si Shai. Dahil dyan, bigyan natin siya ng 2 bagsak. 1, 2. Ang susunod naman na larawan ay si... Nasaan ang aking mga larawan, mga bata? Bakit lumipad? Kilala niyo ba to? Hindi po, guro. Okay, kilalanin natin siya. So itong nasa larawan na to, siya ay si Andres Bonifacio. Sino nga ulit siya? Si Andres Bonifacio po, guro. Magaling! So pakibasa, Binansag ang ama ng katipunan. Naging supremo ng samahan. nagtatag Nagtatag ng ng KKK. So si Andres Bonifacio, mga bata, ay ipinanganak noong November 30, 1863. Kailan nga ulit siya ipinanganak? November 30, 1863 po, guro. Magaling! So si Andres Bonifacio, kinikilala natin bilang isang bayani dahil siya ay nakikipaglaban para makamit ang kalayaan sa ating bansa. Siya ay binasagang ama ng katipunan at nagtatag ng KKK. Alam niyo ba kung ano ang meaning ng KKK? 3 K? Opo, guro. Ano iyon? Kataas-taasan, kagalang-galangan, at katipunan. Magaling siya! Ang sobrang talino mo talaga. Makakatanggap ka ng 1 puntos. So si Andres Bonifacio, mga bata, ang nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan. Siya ay nakipaglaban para sa ating bansa. Ang susunod naman na larawan na ating kilalanin or ang bayani na ating kilalanin ay si... Kilala niyo ba to? Opo, guro. Sino ito? Melchor Aquino po, guro. Mahusay! Ang galing-galing! Dahil dyan, bigyan natin siya ng ang galing muklap. Alam mo ba yon? Alam niyo ba yon? Kung ano ang galing muklap? Hindi po, guro. Ganito lamang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Ang galing-galing! Ikaw nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ang galing! So si Melchora Aquino naman, mga bata, ay ipinanganak noong Enero 6, 1812. So siya ay kinikilala sa tawag na Tandang Sora. Kung si Andres Bonifacio ay tinatawag na ina ng katipunan, si Melchora naman ay tinatawag na ina ng katipunan. Tama ba yun? Ina ng katipunan, ina ng balintawak, at ina ng himagsikan. Ano nga ulit siya? Tinatawag siyang Ina ng katipunan at ina ng balintawak at ina ng himagsikan. himagsikan. Magaling! So si Melchora Aquino, siya ang nagbigay ng libreng pagkain sa mga bayaning nakikipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Kaya siya rin ay tinuturing na
bayani dahil sa kanyang kakayahan at sa kanyang pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Naintindihan po ba mga bata? Opo, guro. Magaling. So ang susunod naman na larawan na ating kilalanin or ang bayani na ating kikilalanin ay si... Kilala niyo ba to? Hindi po, guro. Okay lang kasi kikilanin natin siya ngayon. So ito si Emilio Aguinaldo. Kilala niyo na ba siya? Opo, guro. So si Emilio Aguinaldo mga bata ay pinanganak noong Marso 12, 1869. Kailan nga siya ulit ipinanganak? Marso 12, 1869 po, guro. Magaling! Siya ang pangulo ng revolusyonaryo makaraang buuin ang Kongreso sa Malolos at ratipikahin ang kasarilan at konstitusyon noong Enero 21, 1898. So si Emilio Aguinaldo mga bata, siya ang pinakamabatang naging pangulo sa Republika ng Pilipinas. Siya ay lumaban para makamit ang kalayaan sa ating bansa. Dahil sa kanyang angking talino at siyang tapang ay naging pangulo siya. Nakuha po ba? Opo, guro. Okay. Kung talagang naintindihan ninyo, so ito na ang panghuling tao nating kinilala. So, gusto ko talagang malaman kung talagang nakikinig kayo. So, may katanungan lamang siguro at gusto ko inyo yung sagutin. Sino nga ulit ang 5 bayaning natatalakay natin kanina? Si Jose Rizal, si Marcelo H. Del Pilar, Si Emilio Aguinaldo. sino pa? Si Andres Bonifacio at si Melchora Aquino. Ang galing! Dahil kayong lahat ay nakapagsabi sa tamang sagot, kayo ay makakatanggap ng tig 2 puntos. Gusto niyo ba yon? Opo, guro. Mabuti. 2, 1, 2. Uy, tagak na. 1, 2. 1, 2. Mukhang konti lang ang puntos na nakuha ng pangkat-4. Pangkat-4, gusto nyo bang humabol? Opo, guro. Magaling. So, kailangan nyo lamang sagutin ang aking mga katanungan para kayo ay makakuha ng puntos. Ang pangalawang tanong. Sino ang tinatawag ng ama ng Katipunan? Si Andres Bonifacio. Opo, guro. Magaling pangkat-4. Talagang bumabawi kayo. Sino naman ang ina ng Balintawak? Si Melchora Del Pilar po, guro. Mali ka po. Ang ina ng Balintawak ay si Melchora Aquino. Hindi si Del Pilar. Pero okay lang yon. Pero hindi ka makakatanggap ng puntos dahil ang iyong pagkasabi ay mali. Again. Ano-ano ang mga nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal? Nolimitan Kiri po, guro. At Elboris. Okay. Tama ka. Ang 2 nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal ay ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ano nga ulit yun? Elboris. El Bos. Filibusterismo. Terismo. Ano nga ulit? Polis. Tama yan. Ang makakuha ka na isang puntos. Alam kong nahihirapan kang magsabi sa kanyang
nobela, pero naintindihan niyo ni guro. Kasi alam niya kung ano talagang gusto mong sabihin. Si ang Nolimetangere, tsaka ang El Filibusterismo. Ngayon mga bata, para maisiguro ko na talagang naintindihan ninyo ang ating talakayan, may inihanda siguro na aktibidad. Handa ba kayong maglaro ulit? Opo, guro. Magaling! So may 5 bakanteng bond paper si Peach siguro dito, at bawat pangkat ay makakatanggap ng tig-iisa. So ang kailangan nyo lamang gawin ay gumuhit. So magpili kayo ng isa na gusto nyong iguhit at sabihin sa akin kung ano ang kanilang kontribusyon or kung ano ang ilang itinatag para makamit ang kalayaan sa ating bansa. Nakuha po ba? Opo, guro. Magaling. 1, 2, 3, 4, 5. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos. Tapos na ba mga bata? guro? Magaling. So, pumili kayo ng isang miyembro na pumunta sa harap at sabihin ang nais nilang sagot sa or sabihin sa ginuhit ninyo na larawan. Magaling mga bata. Talagang may natutunan talaga kayo sa ating talakayan. Dahil kayo ay lahat ay nakakapag-representa sa harap, makakatanggap kayo ng tig-5 puntos. Gusto nyo ba yon? Opo, guro. Tara, samahan nyo akong bilangin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magaling mga bata! So, bibigyan natin ang inyong mga sarili ng 5 bagsak. Alam nyo ba yon? 1, 2, 3, 4, 5. Napakahusay nyo naman. Ngayon mga bata, may inihanda si guro na pagsusulit upang maisiguro ni guro na talagang lahi sa ulo ninyo ang ating talakayan ngayong araw na ito. Kumuha lamang po ng isang buong papel at isulat ito. Nakuha po ba mga bata? Opo, guro. Mabuti. Mga bata, basahin ang panuto. Patla ng tamang sagot. Ayusin mo, pakiulit nga. Patlang ng tamang sagot. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Isulat ito sa papel. Nakuha po ba Opo, guro. ang part 2? Piliin sa loob ng kahon ang mga bayaring gumaganap ng natatanging contribution sa paggamit ng kalayaan. Sulat ang letra ng Mahusay. tamang sagot. Pasensya mga bata, nakalimutan ni guro na lagyan ng kahon.
Mga bata, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba mga bata? Opo, guro. Ipasa ang inyong mga papel sa harap. Narito na ba lahat ng mga papel ninyo mga bata? Opo, guro. Magaling. Ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. At ipasa ito sa ating susunod na pagkikita. Nakuha po ba? Opo, guro. Saglit lamang po. So siguro ay may inihandang takdang aralin na inyong sasagutan at ipasa sa susunod nating pagkikita. Hindi siya magkikita. So, ang kailangan nyo lamang gawin sa inyong takdang aralin mga bata ay may tanong lang ako bago ninyo ito isulat para may isaulo ninyo kung ano ba dapat inyong isulat sa inyong takdang aralin. Kung kayo ay magbibigyan ng pagkakataon ng ipamalas ang pagmamahal sa bayan, ano ba ang maaari niyong gawin? Malaki ang naging ambag ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Gusto mo rin bang tularan ang mga bayani gusto niyo bang tularan ang mga bayaning natatalakay natin kanina? Mga bata, gusto niyo ba? Opo, guro. Sa anong paraan kaya? So ngayon, basahin ang panuto. Isulat mo sa kahon ang iyong sagot. Gawin ito sa kwaderno at ipasa sa sumusunod nating pagkikita. Ang mga pamaraan na may pakita ko ang pagmamahal na sa bayan. Nakuha po ba? Opo, guro. Bago tayo magsiuwi or bago natin iwakas ang ating talakayan, samahan niyo akong bilangin kung sino ang nagwagi. Sa tingin niyo, sino kaya ang nagwagi sa talakayan natin ngayon? Pangkat 5 po, guro. Tignan natin. Bilangin natin ang pangkat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ang pangkat 1 ay nakakalikom ng 14 na puntos. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pangkat 2 naman. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Parehas lang sila mga bata. Dahil dyan, bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pangkat 3 kaya, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ang pangkat 3 ay nakakalikom ng 10 puntos. Bigyan natin sila ng 3 bagsak.
3. Ang pangkat-apat naman mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga bata, parehas lang sila nakakalikom na 5 puntos. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. 1, 2, 3, 4, 3. Oh. Ang panghuling pangkat naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magaling! Ang panghuling pangkat ang nanalo sa araw na ito. Dahil riyan, bigyan natin sila ng wow! Amazing clap! Alam niyo ba yon? Hindi po, guro. Ganito lamang yon. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Kayo nga! 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Magaling! Ngayon mga bata, magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Shy anak, maaari mo ba ang pangunahan ng ating pangwakas na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na po mga bata! Paalam na din po, guro. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Kayo rin po, guro. Salamat!